Magandang gabi po mga kaibigan. Nagbabalik ang palatuntunang Lapid Fire. At syempre po tayo ay mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po ang ating pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mga mahalagang issue na ating pag-uusapan. Meron po tayo mga landline dito po sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan. At mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Tayo po ay sabayang napapanood sa channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng TV Plus. At syempre, hindi po mawawala ang ating live streaming sa FB. At sa mga nanonood po sa ating live streaming sa FB, sa gawing kanan, meron pong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin sa ating technical side, ang ating technical director si Ana. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Hallelujah. PNP. From drugs to riches. Ano ba ngayon, Ber? October. Ibig sabihin, malapit na ang Pasko. Ano ba kanta pagka magpapasko? Ano bang Christmas song ang maganda pagka yung magpapasko? Magandang pakinggan at magandang kantahin. Lalo na ng mga nagkakaroling. Haana, ano? Ang PNP ay sumabit. Ang PNP ay sumabit. Ay, nako, yan sinasabi natin, nasagot na. Nasagot na po yung katanungan natin. In the past, sabi nga. Alam mo, mag-English eh, no? In the past pa eh. Hindi ba, tanong natin nun, sa dami ng nahuling droga, simula nung ilunsad ang giyera laban po sa illegal na droga, sa dami po ng nasamsam, nasan? Bakit maraming hindi nauubos yung nasa merkado? Hindi maubos. Ayun, nasagot na. Sa isinagawang pagdinig kanina ng Senado. Meron palang mga ninja cops. Hindi pala konti ha, marami pala yan. At sa kabila po ng kanilang mga pinaggagawa, hindi sila natatanggal sa serbisyo. Lalo na pag may umarbor.
Ang saya-saya, no? Ngayon, masasabi nyo bang paninira yan? Ito yung dapat maintindihan ng mga mabibilisang dila. Yung kapag ka nakarinig ng hindi nila gusto, akala nila naninira ka. Pag nagtanong ka, nasan yung droga? Asan yun nawala ron sa mga magnetic lifter? Hindi man hindi man nahuli. Nasaan yun? Hindi, siyempre, alam nyo na. O, ano ngayon ang kinalabasan? Eh di yun na nga po. Sila pala ang talagang sumisira. Hindi tayo. Ngayong nabalita yan, paninira ba yan? Pagka pinag-usapan yan? Ibig ba sabihin, sinisiraan mo yung PNP? Eh sila ang gumagawa ng kanilang ikasasama. Ngayon, kung mabalita yan at pag-usapan sa balita yan, eh, hindi paninira yun. Ayan na po, mga kaibigan. Nadiin si General Oscar Albayalde. Okay, sir? PMA. Eh, sabi po, mga kaibigan, meron palang 15 pulis ba yun? Ilan yung pulis na yun? Sa Pampanga. Ang sinabi po ito pa lang, nagsabi talaga lahat, si General Magalong. At ngayon, malinaw na kung bakit tinanggalan ng security si PIDEA Director General Aaron Aquino. Malinaw pa sa ika nga po mineral water. Ayan na po, mga kaibigan, ikinuwento po, bagamat hindi natin napanood, nasa online na po lahat totoo pala yung mga umaalingaw-ngaw. Siyempre, nagkwento nun, meron din sila, di ba, pagka may nagre-raid, tinitip, di ba, kaya walang nahuhuli. Sinasabi dun sa huli na pupuntahan ka. Siyempre, tatakbo na yun, di ba? Tsaka hindi ba kayo nagtataka yung sinasabi natin kadalasan? Ang pinagtataka natin dito sa Philippine National Police, kapag ka meron silang operation, tinetelegraph nila ahead, bago isagawa yung operation. Kamukha nung ginawa kay Peter Lim, di ba? Pupuntahan na niya ron sa bahay, gano'n. Naunang ibabalita, pupuntahan pala nila. Hindi siyempre, yung tanga? Ano gagawin nung huhulihin mo? Magtatago na yun. Unless meron kayong usapan, di ba? O sige, pupunta kami dyan, handa mo na yung maleta. Punuin mo ng pera. Para pagpunta namin dyan, iabot mo, tapos wala kami nakita. Yan. Babalik ngayon sa magre-report. Wala ho ron gago pala kayo, ako nagsabi. Sabi nung boss, di ba? Yung ganun yung mga senaryo. Ngayon, ano masasabi ni General Albayalde rin sa ang probinsyano? Hindi ba pinahirapan nila yon yung ang probinsyano dahil daw sa paglalabas ng mga negatibo sa PNP, di ba? Natandaan ninyo. Pinapunta pa rin para magkaroon ng publicity, di ba? Kaya pala, matindi mag-publicity ito, mag-PR. Maraming gustong
itago. Ang PNP ay sumabit. Merry Christmas! Happy New Year! Yoo! Alam niyo ba, dito sa Makati, mayroong isinagawang raid sa isang KTV, Kuno. Yung po pala, yung loob puro VIP. VIP room. Nahuli, mga Chinese tilapia. Kulang sa 100 mga kaibigan Sipin ninyo, mga Chinese. Pati kawawa naman yung mga prostitute natin dito. Pati sila nagawa na ng trabaho. Mantalang makikita mo, isipin mo na pinakita sa television Ang laki nung KTV bar na yun, parang hindi pangkaraniwan, Mamahalin. Pagkatapos, puro VIP room. Ang mga babae po ay mga Chinese na naglalako ng tilapia. Mga kaibigan, ang mahal ng tilapia, 30,000 pataas. Mahal naman tilapia niyan. Lintik na buhay ito. Samantalang nung isang gabi, nadaanan ko dyan sa kanto Tumindig pa ako Pinakinggan ko pinag-uusapan May 2 inchik, Tapos may isang Pinay na ika nga po, may edad-edad na, pero siyempre, wala namang hanap buhay yun, di ba? Yun ang alam nilang hanap buhay. Para sila ika nga, makatawid, araw-araw. May edad na Kumbaga sa sasakyan, sa jeep, malapit nang ibaba talaga yung makina May tagas na pero nung pinakinggan ko pinag-uusapan, lintik na yung chick yung gusto kong tadyakan Inaalok nila yung babae kung pwede raw 1,000. Hayop na yun. Mabuti naman yung babae. Tumanggi. Kahit na medyo mahirap nang humanap ng customer. Yung pala, ang mga Chinese dito, parang sa construction, di ba? Ang lalaki pala ng bayad, sa tilapia nila. 30,000 pataas. Parang construction worker na Chinese dito, di ba? Ang lalaki, libo-libo pala sweldo isang araw. Samantalang ang mga Pilipino, minimum wage na nawawalan pa ng trabaho. Mantakin mo yan, Yung sound effects pa, Isipin mo, nahuli doon sa KTV, di hinuli. Sinakay sa jeep, yung pampasahero jeep, walang yung mga pulis to, wala sasakyan. Pampasaherong jeep sinakay. Ngayon po, mga kaibigan, nakita doon sa mga KTV, tinatanggi pa wala. Doon na pala nangyayari ang milagro sa loob ng mga VIP room. Parang yung, Baya Luna, dyan sa may Timog. Ang manager si Bong. VIP room. Isipin ninyo, nakita ron tumambad. Nagkalat yung mga gamit ng kondom. Ang baboy. Sa laula.
Eh siguro, pagdating ng hating gabi, wala nang tao, di ba? Ang daming tiyanak doon. Tsak na ika nga po, nagmumulto yung mga tiyanak. Ayan, ha? Ito, magandang pag-usapan niya, yung tungkol sa PNP. Siyempre, yung kay Mocha Usod. Yung sa Okwa. Yung tanggapan na yun, yung opisina, doon siya nilagay sa Okwa. OCWA ba yun? Overseas Comfort Women Administration. OWA. 155,000 a month. Chalap-chalap. Isipin mo yan, wala ka namang gagawin dyan kundi mag-Facebook, mambububuli. Sarap, ano? Laki sweldo. Iba pa yung mga board meeting. Siyempre, twice a month pagka mga ganyan. Pero, yung pera na yan ay pera ng mga OFW. Hindi ho government funds yan, yung OWA. Yan ang tatandaan ninyo. Inuulit-ulit ko ito dahil maraming hindi nakakaalam hanggang ngayon. Bayad lang ng bayad ng kontribusyon, hindi nila alam ang kanilang karapatan doon sa pera na yun. Yung pera ng OWA ay ipinagkatiwala lang yan. Kamukha ng pera ng GSIS, ng SSS. Yan, mga trust fund dyan eh. Eh pagkatapos iuupo mo dyan si Mocha Usod. Mocha Usod. Ano yan? Overseas Comfort Women Administration? Hindi na welfare yan. Against siya sa welfare. Di ba? Ano ba yung welfare? Kapakanan. Ano yan kalaban ng kapakanan, di ba? Bakit ho natin nasabi? Hindi naman siya OFW eh. Meron pa bang higit na nakakaalam kung ano makabubuti sa kapakanan niya kung hindi yung mismong mga OFW? Hindi si Mocha Usod? Hindi ba? Pero bakit? Bakit? Bakit siya nilagay dyan? Naghihirap na ba si Mocha Usod? At kailangan pasweldohin. Hindi ko minemenos, ha? Gaya ng sinasabi natin. Wala tayong minemenos. Sila yung nasa balita. Ikaw yung in-appoint, di ba? Alam nga namang iba ang pag-usapan natin, di ba? Hindi nating inimbento yan balitang yan di ba? Nililiwanag natin, tatalakayin natin ngayong gabi sa pagbabalik po ng ating palatuntunan. Magpapatuloy po tayo at mamaya rin paliliwanag natin bakit tayo napunta sa umaga at ngayon nagbalik tayo dito sa programa natin. Kasi mahirap yung nag-e-speculate tayo, meron tayong nasasaktan na iba, hindi namang ganun talagang pangyayari. Pero kami, kasi ako, tinuturing kong obligasyon nyo na na ipaalam ang katotohanan talaga, di ba? Para lalo na yung merong nakapag-iisip ng hindi
yung lihis sa katotohanan. Ang ano nga ho, mga kaibigan, nagpapasalamat ako dahil siguro doon sa mga ano yung mga sa lahat ng mga nakikinig sa atin kasi may malasakit sila sa atin, di ba? Siguro akala nila kung anong dahilan, pero wala ho doon sa iniisip nyo dahilan kung bakit tayo ay napunta sa umaga. Katunayan ho yung umaga, takot ako dyan sa umaga Alam niyo kung bakit? Yan pansikat yan. Ha? Yan programa ng mga sikat. Ha? Hindi si Katsupoy. Katulad ko, Katsupoy lang tayo Kita niyo si Ray Langit nasa umaga, di ba? Yan parang sa mga matitindi lang yan. Kaya medyo tayo dyan Mahina loob ko dyan di ba? O ngayon, mga kaibigan, mamaya papaliwanag natin yan. Pero pinasasalamatan ko ho yung mga concern, di ba? Yung malasakit ninyo sa ating programa at yun ang dahilan kung bakit natin itutuloy itong gabi. Di ba? Pipilitin, kakayanin ko po na maging gabi kasi siyempre, mahal din natin yung programan to, di ba? Matagal tayo magkakasama rito Ilang taon na, di ba? At saka siyempre, yung iba gusto ring sumaya, di ba? Ito, gagawin lang natin to dahil sa mga gusto tayo mapakinggan sa gabi. Pero alam nyo, iba pala sa umaga. Ha? Ang sarap ng pakiramdam mo. Bago at pagkatapos mong magprograma. Kasi ang talagang sa simula, alimba, noong tayo nando sa kabilang studio pa, A-Tri-Media pa noon doon kami nag-i-studio sa Rodriguez. Pero dito ho kami napapakinggan sa istasyon na to. Ngayon, nilagay ako sa umaga pero nagpasukan yung mga sikat. Di ba? Sabi ko, lipat nyo na ako sa gabi. Para hindi ako siguro sila ang dapat dyan sa umaga dahil mga may hatak na yan ng mga mga broadcaster, kilala na yan tayo. Sabi ko, ilagay na lang sa gabi. Yun, pinakiusap natin. Nasunod naman. Tama-tama, alam niyo si Tita Carmen, siya ang dahilan kung ba't ako naiwan dito, mga kaibigan. Siya ho ang kumausap sa akin. Siya naging daan para manatili kami dito sa istasyon. Ilan lang kami dito di ba? Ray Langit, si Jimmy Morato. Sino pa ba? Si Mike Francisco, yung sa litrato, di ba? Pagkahapon. Yun, magkakasama kami sa A-Try naiwan kami. Alam niyo, sa totoo lang, dapat natin pasalamatan yung management. Mabait sila katulad kanina, hindi naman ho pala tinanggal tong program natin Di ba? Nilagay tayo sa umaga. Ang concern nila is, baka hindi ko kayanin. Hindi ba? Kung meron na ako sa umaga, meron pa ako sa gabi. Sabi nga sa akin kanina ng boss natin, baka matumba ka. Di ba? Hindi. Alang-alang dun sa mga sa mga nagre-request. Hindi ho talaga totoo yung mga ibang sinasabi. Kasi wala naman akong sinasabi, di ba? Ang sinabi ko lang, nalipat na tayo, wala nang rapid fire. Akala ko rin ho kasi, wala na tong program Hindi naman ho pala nila inaalis. Ang concern lang nila, pwede ko nang bitawan ito. Doon na ako sa umaga. Pero sa tingin ko maraming mas gusto yung iba mapakinggan din tayo sa ganitong oras. Maraming salamat sa inyong concern. At pinasasalamatan ho natin yung management. Dahil sila po hindi mahirap kausap. Wala hong walang kesyo-kesyo.
Basta pwede, pwede lahat. Pag hindi, hindi. Yun, ganun lang ho eh. Yun ang magandang kausap, di ba? Kahit si Mayor Lim eh, ba't ko nagustuhan yan? Eh dahil ganun eh. Pag hindi, hindi. Pag oo, oo. Ganun lang eh. Walang bulahan. Di ba? Ngayon, eto. Balikan muna natin to. Mamaya na natin ulit pag-uusapan yan. Ito naman, hanggang sa makakaya lang natin eh. Pagka naramdaman kong medyo mahirapan tayo, ba't nawala tayo? Medyo hirap tayo halimbawa, pwedeng i-maintain na lang namin yung umaga. Kasi yung management decision yan. Tsaka ito nga pala, test broadcast lang ho ang TV natin. Tayo ho'y napapanood, di ba sa cable channel 224 at sa mga gumagamit po ng TV Plus. Pero after October 15 po yata, sangayon na rin po sa ipinagbigay alam sa amin, magiging HD na ang ating pong ang ating television. Hindi ba? Ngayon medyo malabo pa dahil test broadcast lang ho tayo ngayon. Fully operational na ho pagdating ng after October 15. Yan. Di ba? Parang gano'n ang pagkaintindi ko kanina mga kaibigan eh. So, pansamantala lang ho yan. Medyo iba. Pero pagdating ng October 15 onward, mga kaibigan, kwan ho, medyo hindi na ho ito iba doon sa mga TV program na napapanood ninyo. Maraming pagbabago kasi na isinasaayos pa ang ating himpilan, mga kaibigan. Hindi ho naman madaling gawin yun, At saka hindi ho libre yun. Lahat ho yan, ginagastusan, di ba? Kaya konting konting pasensya dun sa mga nanonood na sa atin. Kasi may mga feedback din kaming naririnig, although mga maliliit na bagay. Pero lahat ho na yan, maa-address yan isa-isa. Bueno, mga kaibigan, nasan ba tayo? Doon sa OWA. Dito muna sa OWA. Ang kinu-question lang ho dyan, kasi sabi nga natin, kung ano yung hindi maganda na mga ginawa ng previous administrations, wag nating gayahin. Wag nating ipagpatuloy. Di ba? At yun naman ang tama. Yung propriety, yung question of propriety lagi. Maging doon sa kaso ng PNP, ganun yan propriety yan Yung sinasabing tumawag si Albayalde kay Magalong ba? At saka kay Aquino, di ba? Yung question of propriety yun. Yung pa lang inappropriate yun Mga kaibigan Itatawagan mo at kakausapin mo tungkol sa kaso. Sabi ni Albayalde, status lang niya. Kahit na status, yung propriety, bakit ka magtatanong? Hindi ba? Ngayon, etong OWA, yan po, tandaan natin, matagal kong pinaglalaban yan dahil nung araw, meron kaming asosasyon ng mga musicians, mga entertainers. Kasama na rin yung mga legitimate dancers na nagpupunta nung araw sa Japan. Alam ho ninyo, ang tagal naming ipinaglalaban na dapat yung OWA, para masinop yung pondo niyan, kinakailangan at saka magamit doon sa talagang mga may kinalaman lamang sa kapakanan, yung direktamenting may kinalaman lamang sa kapakanan ng mga OFW, sapagkat the name itself implies Overseas Workers Welfare Administration.
alam ho ninyo, sa mahabang panahon, kasama na yung ginawa nating mga pagbubulgar sa radyo tungkol sa ginawang pagtampalasan sa pondo ng OWA, katakot-takot ho yan. Pag inisa-isa nyo, ilan yung mga natatandaan ko, ha? Panahon to ni, mawalang galang na, panahon ni Presidente Marcos. Di ba? Sa panahon ni Cablas Ople. Kinu-question natin yan eh. Pinautang nila noon yung TUCP ng pera galing sa OWA. Panahon to ni Presidente Marcos, ha? Ang nakaupo si Minister Ople. Sa dyaryo, lumabas to. Sa Manila Bulletin, mga kaibigan, kinu-question ng aming samahan yung pong pagpapautang na ginawa ng OWA sa TUCP ng 5 milyon. Nung kinwestiyon namin yan, ano sagot ni Minister Rople? Kasi ano yan ng OWA. Ang sagot nila nun kasi raw itong TUCP ay Dominant Labor Organization. Sabi namin, anong katwiran yun? Porque dominant labor organization dapat pautangin. Kung ganun ang katwiran ninyo, kaya nyo pinautang ang TUCP, pautangin nyo na rin yung KMU. Kasi dominant din yun Hindi naman Hindi naman maliit na organisasyon yun. Dalawa ang dominant labor group nung araw Yung pong KMU at saka yung TUCP. Yun pala ang dahilan. Ano pa? Ginamit yung pera sa hatid aksaya. Merong programa nun di ba? Sila Miss Pilita Corrales, tsaka si Bert Marcelo, mga MC niyan yung kung tawagin nila, hatid saya. Tawag naman namin nung araw, hatid aksaya, mga kaibigan. Kasi wala namang benepisyong makukuha dun sa kwan Tsaka yung sa sa labor, sa TUCP, yung pinautang nilang pera, hindi naman hindi naman contributor yung mga labor organization na yun dito sa OWA Yung OWA, pera ng overseas labor, hindi ng local labor. Mga kaibigan, bakit mo ipapautang yung pera ng OFW dito sa mga local labor organization? Di ba? Hindi naman silang nagbibigay ng butaw dyan mga kaibigan Kaya nga ang pangalan niyan, Overseas, nung araw, Overseas Welfare Fund, ang pangalan niyan. Well Fund, ang tawag nila nun. Welfare Fund Administration, yun ang tawag nung araw dyan. Ngayon, ginamit yan sa pinagamitan nila. Meron pa yung mga seaman. May seaman organization niya, mga seaman sila. Mga kaibigan. Pinautang din ng pera, kinuha nila sa OWA na dating Welfare Fund Administration. Pagkatapos, etong perang inutang ng mga seaman, organisasyon ng mga seaman, ginamit sa pagpapatayo ng sarili nilang ospital para sa mga seaman, sa pamilya nila. Yun, may ospital niya. Ewan ko kung hanggang ngayon nariyan pa sa may Intramuros. Dito sa tabi ng opisina mismo ng Department of Labor, may maliit na ospital dyan para sa mga seaman. Ang perang ginamit doon, galing din sa OWA. Isipin ninyo yan. Ano pa yung pinagamitan nila na mga kinuwestiyon namin nung araw? Ang dapat ninyo sabi namin, ang dapat nyo ipagpatayo ng ospital, hindi yan seaman. Dahil hindi naman sila nagko-contribute dahil nung panahon na yon, itong welfare fund, kinukolekta lamang sa mga land-based na
OFW. Hindi pa kasali mga seaman nun. Kaya wala rin silang contribution doon, mga kaibigan. Pagkatapos ginamit pa yan, di ba? Umutang yung merong isang organization ng mga recruitment agency, yung OPAP. Ang namumuno doon, namatay na yun si Bonoan, si Emmanuel Bonoan. Yung tatay nung naging congresswoman diyan sa Sampaloc. Yung recruitment agency group na yon, mga kaibigan, malapit dati kay Minister Ople. Pagkatapos, umutang sila ng pera, itong leader nitong OPAP, na si Bonoan, namatay na yun, mawalang galang na. Pero kailangan nating sabihin ang kasaysayan yan umutang sila ng pera para ipuhunan sa paggawa ng pelikula. Anong pelikula yon? Yung Miss X. Pelikula na ang nagbida si Vilma Santos. Mga kaibigan, nung panahon na yon, si Vilma Santos po ay sikat na sikat. Di siyempre, napakalaki ng budget niyan, mga kaibigan. Di ba? At yung pelikula na yon, entirely, kinunan sa mga bansa sa Europe. Amsterdam nga kinunan yan yung doon ko napanood yung mga babae nasa iskaparate. Yung mga prostitute nila doon. Yun, sa panahon ni Pangulong Marcos yun. Nung gawin yung pelikula, siyempre, sikat na sikat si Vilma Santos noon. Yung ipinuhunan, nawala. Samantalang, yung pelikula, tumabo sa takilya. Kumita yung pelikulang yon. At ang dahilan kung bakit yung justification nila sa pag-utang, kaya sila pinahiram ng pera para mag-produce ng pelikula, sapagkat yung pelikula raw na yon ay gagamiting bihikulo sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal recruitment. Mga kaibigan, okay, ang ganda ng layunin Di ba? Kasi yung istorya ng pelikula na yun, tungkol sa isang Pilipina na naging biktima ng illegal recruitment. Pagdating niya ron, napariwara siya. Wala siyang trabaho, walang mapuntahan. Di ba? Kumapit sa patalim. Kung ano-anong malungkot na kasaysayan ang inabot niya, mga kaibigan, para magsilbing babala sa mga nabibiktima para hindi madaling malinlang ang mga naghahangad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ano nangyari? Kumita yung pelikula, hindi na ibinalik yung ipinuhunan, pati yung tubo, pati yung tubo, itinakbo lahat yun. Yung parang baliwala lang siya, mga kaibigan. Hindi naman nakatulong sa kampanya, lalong dumami illegal recruiter, mga kaibigan. Ngayon, meron pa nun yung pa-basketball. Basketball, all-stars, mga kaibigan. Yung talagang mga sikat na basketball player na iba-ibang galing sa iba't ibang team. Yan katulad sila Jaworski nung araw. Pinagsama-sama yun. Pagkatapos merong mga artista na basketball player. Yun, naglaban. Ginastusan ng OWA. Ano napala ron? Sige nga, wala. Walang napala sa lahat na yun, lalo na yung hatid saya. Yung hatid saya naman, nagdadala ng entertainer sa iba't ibang bansa na meron tayong Pilipino, lalo na sa Middle East.
para lang magtanghal dun sa mga Pilipino. Ano na pala nung Pilipino ron? Ano yun? Nilibang mo? Hindi ho ba, mga kaibigan? Ginagastusan nyo, malimit gawin yun. Meron pa nga kaming nabalita nun eh. Pati yun, ni-racket yun eh. Ni-racket sa pagkuha ng visa sa US Embassy yun eh. Mga kaibigan, lalo na nung ang Consul General ng US Embassy noon si Macanich. Si Mac, hindi mo ba kung tawagin malaking lalaki yun eh. Naikwento ko pa nga minsan, di ba, merong Rotary meeting sa Manila Hotel. Ito yung ano na eh, 80 to eh, sa Manila Hotel. Nandun ako, nag-cover ako dahil ang magsasalita yata, ako kung may magsasalita o merong magpe-perform. Basta yung okasyon na yun, sa Rotary yun. Akalain ninyo, dun sa kinakaupuan ko, yung susunod na lamesa, nakatabi ko, katabi lamesa ng inuupuan ko, katabi ko ring upuan, nasa kabila siya lamesa, ako'y nasa kabila. Hindi ko alam na yung pala yung Consul General na si Macanich. Tumayo eh. Pagtayo niya, pagtingin ko gano'n, nakita ko may wallet. Pinulot ko ngayon. Pagtingin ko sa litrato, kako yun yung tumayo Sabi ko, ito pala si Consul General. Nung pagbalik niya, siguro nag-CR, ibinigay ko. Ibinalik ko sa kanya. Ngayon, yun nga, yung hatid saya na yun. Ang laging MC nun, sila si Miss Pilita Corrales, tsaka yung si Bert Marcelo. Kahit saan magpunta yun, hatid saya. Ngayon, nung panahon na umupo na si Cory, ito yung sinasabi nating madalas. Kung bakit yung masama, hindi sana nila pinagpatuloy. Hindi, ganun din na nangyari. Mga kaibigan Alam niyo nung pag-upo ni Cory, tatapatin ko kayo, yung POEA na yan, yung POEA, ito pa pala, POEA. Alam ba ninyo, ang unang-unang umupo na administrator ng POEA, walang interest na makipag-usap sa mga recruiter. Ibig sabihin, wala sila lahat credibility. Alam ba ninyo kung sino hinahanap ng administrator? Nagkataon, hindi ako kasama sa meeting. Ang hinahanap niya yung organisasyon namin. Malimit niyang nababasa sa dyaryo. Na kumu-question sa mga kamalian sa panahon ni Marcos, mga kaibigan. Kaya yung pagpuna, hindi ho naman masama yun Di ba? Lalo yung kinu-question mo talagang dapat mong questionin. Merong irregularity. Hindi ho ba? Kaya yun, nung pag-upo ni Cory, naupo yun, itinilagay yun, hinahanap niya, paano matutuloy ang meeting kung walang kinatawan dito yung mga entertainers? Sapagkat noong panahon na yun, yun yung dagsana mga Pilipino sa Japan na mga entertainers Ang dami nang dancer nun yung mga panahon na yun kami lang ang nag-iisang organisasyon na talagang alam nila na sa panahon pa lang ni Marcos, talagang nagsusulong na ng mga simulain para sa kapakanan ng mga OFW, lalo na ng mga entertainer. Ito pa, nabanggit natin. Kaya nung sumunod na meeting, pumunta na ako ron. Sinabihan ako ng mga kasamahan naming organisasyon sa sektor ng mga recruitment, ng mga managers, kailangan kasama kayo sa meeting. Kaya nung magbuo ng advisory council, kasama ho ako Yung advisory council na yon ng POEA at ng Department of Labor, Advisory Council on Overseas Entertainment Industry. Kami ho yung kinukonsulta
ng labor at saka ng POEA, OWA, kapag ka magpapatupad may mga ipapatupad silang polisiya, kinakailangan kami ang konsultahin at mag-formulate ng policy. Kasama kami, mga kaibigan. Maganda sana noon. Pero alam nyo, nung walang hiya rin yung na-appoint sa OWA noon, yung si Pepe Sarmiento, napakawalang hiya noon. Yun kaliwa-kaliwa pa yun, kumukomunista pa yun. Pero nung naupo, mga kaibigan, kawatista pala. Nung kinu-question namin, sinabi namin, itong mga kinu-question namin nung panahon ng nakaraang administrasyon, ito ba'y maiimbestigahan? Sinabi namin yung basketball, hindi na sila kumibo. Pagkatapos, na-discover namin, mga kaibigan, ipinagpatuloy pala ng mga walang hiya yung mga katarantaduhan sa OWA. Halimbawa, yung pera, kinwestiyon namin, yung pera, ibinibili nila ng share of stocks. Ibig sabihin, isinasali nila sa sugal yun sa stock market, mga kaibigan, yung pera. Sabi namin, paano yan? Kung bumagsak yung stock, di ba yung nangyari yan sa panahon ni ERAP? Minanipula nila yung yung stock market. Mga kaibigan. Kaya tinangay nila yung para matangay nila yung pera ng GSIS at saka ng SSS. Ganun ang ginawa sa panahon ni Cory. Ininvest sa kaya binanata namin, galit na galit sa akin yung hayop na yun Yung si Pepe Sarmiento Magnanakaw yun mga kaibigan. Ngayon, yung panahon pa rin ni Presidente Marcos, alam ba ninyo, isa sa kinwestiyon namin, yung pagkakabili diyan po sa opisina na ginagamit hanggang ngayon ng POEA, diyan sa Ortigas. Dati yan, ang may-ari ng building na yan, yung mga Silverio, yung Toyota, Delta, Toyota. May-ari niya sila, Dante Silverio, mga kaibigan. Ibinenta ho yan. Ang laki ng kinita ng broker dyan. Yung nag-middleman dyan. Alam mo ba ninyo ang ginamit na pera, isipin ninyo, itong POE, itinayo nila, di ba? Nagtayo sila ng isang bagong agency, yung Philippine Overseas Employment Administration. Pagkatapos, government agency yan, attached agency ng Department of Labor, na ang dapat, supposed to be, yung opisinang gagamitin nila, yung building na binili nila, hindi nila dapat kinuha ang pera sa OWA. Sapagkat gobyerno yung opisinang yun Di ba? Dapat kinuha nila ang budget sa pondo ng gobyerno, hindi sa pondo ng OWA. Sapagkat ang OWA ay pera yan ng mga OFW. Kinwestiyon namin yan. Kaya, sa pag-upo ni Cory, kilala agad tayo ng mga nasa labor sector, yung mga POEA na yan, yung mga DOLE na yan, mga kaibigan. Yung naging administrator sa panahon ni GMA, yung si Carmelita Dimson, mababang empleyado pa lang sa POEA yun. Kilala na namin yan Kaya, mga kaibigan yung OWA, magmula noon hanggang ngayon, ang dami ng anomalyang nangyari dyan. Ang dami ng irregularities dyan. Yun lamang si Jinggoy, nabalita natin sa inyo, di ba? Sa pang-umaga. Si Jinggoy, nakinabang dyan doon sa insurance Dahil siya ang chairman ng
overseas affairs ng ng mga OFW sa Senado, mga kaibigan. Nakalimutan ko pangalan ng committee na yun. Oh. Ang dami nang gumamit sa pera ng OWA. Pero hanggang ngayon, matagal na rin nating pinapanawagan noong araw na dapat ay ideklara nila magkaroon ng audit at accounting kung magkano na ba ang total na nalikom. Tingnan ninyo hanggang ngayon nananatili lang sa bilyon. Trilyon na yan eh. Kung tutuusin ninyo eh. Hindi pa kasama yung pagdeposito ng pera niya sa bangko. Yung tubo lang nun ang kunin nila eh. Okay na tayo sana eh, di ba? Wag na lang nilang kukupitan eh. Wag lang nilang babawasan yung pera ng OWA eh. Oh, sa laki ng pera niyan, mga kaibigan, yung tubo lang na makukuha niyan sa bangko, yung katumbas na tubo, made ka na eh. Yun na lang ang ibulsa mo eh. Di ba? Huwag mo lang pakialaman yung mismong pera ng OFW. Hindi yun eh. Ipinagpatuloy. Yun ang masama. Di ba? Isa yan sa mga kwan. Kaya hanggang ngayon sinasabi natin, huwag niyo ipagpatuloy yung masama. Di ba? Kung ano yung masamang ginawa nila, itama nyo. Hindi tinatama eh. Ipinagpapatuloy eh. Mga kaibigan. Ngayon, tayo rin ang nagsasuggest nung araw. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman kami puro banat eh. Nagsasuggest din kami. Yun yung kung tawagin, constructive, di ba? Na criticism. Ano sabi natin nung araw? Imbes na dyan nyo ginagastos kung saan-saan yung pera. Wala kayong karapatang gawin yan. Dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. Ipinagkatiwala lang sa gobyerno. Kung meron dapat pagkagastusan ang OWA, yan kinakailangan may kinalaman direktamente sa kapakanan ng mga OFW. Pag tinanong ninyo, ano ba ang kapakanan ng OFW sinasabi mo na pwedeng pagkagastusan dyan? Aba, magpatayo kayo, sabi namin, ng ospital para sa mga OFW at sa pamilya nila. Magpatayo kayo ng eskwela para sa mga anak ng OFW. Magpatayo kayo ng bangko. Kita ninyo. Nito lang, di ba, nung pag-upo ni Bello, ano sabi niya? Kasi binanggit ko sa radio eh. Inulit ko eh. Kasi ang pag-asa natin, eto na, ang mga pagbabago sa panahon ni Presidente Duterte. Di ba? Interview rito, interview ro. Binabanata natin yung pagtatayo ng mga programa para sa mga OFW. Binanggit natin ulit yan. Ang kamalas-malasan, nagkasunod-sunod, di ba, sa panahon ni Presidente Duterte, nagkaroon ng problema sa Kuwait, di ba? At saka hindi tayo nadagdagan ng market para sa OFW. Wala tayong panibagong bansa na nag-host ng may gustong mag-host ng mga OFW. As is where is tayo. At tila nanganganib ang ating overseas program sapagkat maraming nakagalit at nakaaway si Presidente Duterte na ginatungan pa, hindi ba, ng mga nakapaligid sa kanya na gustong magsipsip, mga kaibigan. Di wala tayo na pala, hindi ba? Yun na nga ang opportunity, hindi ba, para magbukas ng panibagong mga market, ibang bansa naman, di ba? Paano ka mag-i-establish ng bangko kung pakonti ng pakonti yung OFW? Nanganganib nga ngayon yung Hong Kong eh. Di ba? Dahil sa gulong nangyayari. Eventually, mawawala yan. Mga kaibigan. Mawawala yan kasi yung nangyayari sa Hong Kong, hindi papayag yung mga tao eh. Ano na yan? Nakataya na sila, kumbaga sa larong text. Ano yan eh? Pati patot panggulo na yan eh. Mangyari na mangyayari, lalayas na lang sila dyan eh.
Pero hindi sila papayag kailanman na masupil sila ng China. Masakop sila at pasunurin sila sa mga gustong mangyari ng China. Mga kaibigan, o ano mangyayari? Kaya ba saluhin ng China yung mga OFW? Kung wala na yung mga taga-Hong Kong? O, mga kaibigan. Eventually, dyan ang punta niyan. So, wala na. Ang, natin, yung UAE, United Arab Emirates, wala naman na yan Walang deployment na dyan Ang mga nagsisipuntahan dyan, puro tourist. Illegal. Mga kaibigan, siguro yung mga nandyan na dati, yun na lang. Pero ngayon, wala na nadadagdag dyan na legal. Parang meron silang existing na na ban mga kaibigan. Diyan. O kaya yung mga, ngayon, ni-human smuggling kung saan-saan, sa Cebu, sa Davao. Human smuggling, naglalagay sila sa immigration. Racket ngayon ng immigration yan at saka ng mga travel agency. Nabuko dito sa NAIA Pinagpahinga sila. Mga kaibigan, yung pala nilipat doon sa malayo para wala makakita. Yung balita, may balita. Mga kaibigan. Pero dito nyo lang maririnig. Di ba? Hindi sinasabi ng iba. Ngayon, yun. Imposible na yun yung bangko. Kasi nung araw, pinopropose namin talaga lagi, magtayo kayo ng bangko. Kasi nung araw, ang remittance problema Kung saan-saan napupunta yung pera ng mga OFW. Halimbawa, nagpadala. Isipin mo, patay na yung pinagpadala, hindi pa dumarating yung pera Namatay na sa gutom yung pamilya meron pa yung occasion, yung pera napupunta sa New York. Hindi mo maintindihan PNB. Ang sama nung PNB nung araw. Kaya, ang sabi natin, hindi ba mas maganda ang daming pera ng OWA? Magpatayo na lang ng sarili nilang bangko, OFW Bank, para nang sa ganon, maging maayos ang remittance ng mga OFW. Hindi lang yun. Magiging self-liquidating pa yung bangko. Mga kaibigan. Kikita pa yun Dahil maraming magdideposito ron. Di ba? Dahil ang OWA, merong intact na pondo. Hindi ba? At hindi ito kamukha ng ibang bangko na pwedeng itakbo yung pera. Di ba? Mga kaibigan, supervised ng gobyerno Di ba? Pero kaya nga, ang dapat na bumuo sa board ng OWA, hindi yung kung sino-sino. Hindi yan. Ang dapat na kumatawan dyan. Arnel Ignacio. Okay, ano nagawa nila? Sige nga. Ngayon, tanungin mo, anong gagawin mo? Di ba? Yan lang Yung mga nandiyan, ano na nagawa ninyo? Directly. Maliban sa pag may distress, pauwiin. Mali pa nga minsan Pati yung hindi nag-contribute dyan, ginagastusan nila ng pera ng OWA. Hindi dapat yun. Halimbawa, umalis dito. Hindi, undocumented yun. Tourist umalis. Tourist workers, ang tawag. Napahamak doon. Hindi pinasweldo, binugbog. Paano mo irereklamo? Pauwiin mo ngayon. Wala siyang contract kahit di pa sweldoin yun, pwede. Bakit? Sino may sabi siya magtrabaho ka rito? Illegal yan. Hawak ka ngayon sa leeg, di ba, ng employer mo. Pag may nangyari sa'yo, ang gagawin, obligasyon naman ng gobyerno na tulungan sila dahil may gobyerno tayo. Pero hindi mo dapat kunin sa OWA. Sa pondo mo ng gobyerno gamitin mo. Di ba? Ganun yun mga kaibigan Hindi, ang ano ngayon ang gagawin yung programa? Ako marami pang nasa isip. Pero hindi ko sasabihin para gayahin nyo kamukha ni Bello, hindi naman magagawa. Mga kaibigan, eskwela, patayo nyo. Subukan mo.
Lalo na pakonti ng pakonti, di lalong hindi na sila gagawa ng proyekto. Mga kay pagsasamantala, gagahasain na lang nila yung pondo ng OWA. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ina-acknowledge lang ho natin, sabay aklat dito. Wala na naman yung aklat. Ngayon, mga kaibigan, grabe ho yung naungkat na pangyayari sa Philippine National Police noong itong si General Albayalde po nasa Pampanga. Mga kaibigan, grabe ho yan, yung naungkat na yan. Ito ho yung tungkol doon sa isiniwalat ni General, dating General na ngayon alkalde ho ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong, ha? Noong 2013, ito daw si Albayalde, tumawag, dito kay Magalong, mga kaibigan. Siya ang head ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at that time, CIDG. Ang sabi niya, yung insidente nung November 29, 2013, wherein intelligence officers of the Pampanga Provincial Police Office conducted an anti-drug operation in Lakeshore, Mexico, Pampanga. Noon daw panahon na yon, si Albayalde ang provincial director at incumbent chief ng PNP. Sabi niya, director ng Pampanga, si General Albayalde. Sabi ni Magalong, meron daw isinagawang operasyon ng local police. Meron daw hong tatlong supposedly, nakakuha sila ng 38 kilograms ng shabu. Pagkatapos merong cash sa isang big time, drug trafficker, isang Chinese national na ang pangalan si Johnson Lee. Yan. Pero sa madaling sabi, kanina ho nadaanan ko yung sa video na lang Hindi ko alam na merong investigasyon Ngayon, kinu-question sila ni Gordon At pinaliwanag nga po ito ni Magalong na yung mga tauhan na na-involve dyan, alam ba ninyo, laki ng perang kinita nila rito. Yung sinasabi nilang 38 kilos, hindi ho pala 38 kilos yun. 38 lang ang idineklara nilang nahuli dun sa operation na yun, nung isang incheck na Johnson Lee, ang pangalan, mga kaibigan. Pagkatapos, meron pang 10 milyong cash. Kinuha rin ng pulisyon. Kinuha yung droga, 162 kilos. Ang dineklara nila, 38 kilos. Madalit sabi, laking pera nun, di ba? Pagkatapos, kinuha nila yung inabutan nilang cash. Siguro, yun ang binabayad sa kanila. Kinuha din nila yun. At pagkatapos, humingi pa sila ng 50 million, mga kaibigan, dito sa Johnson Lee na ito.
ng 50 million para palayain kapalit ng paglaya. Sipin ninyo, ang laking halaga ng shabu, ang laki ng 10 milyon yung nakuha. Ito ba mga taong ito? Sa palagay ninyo? Ito ho meron pa bang umaasa na ligtas tayo? Sa pagkakabulgar nito, mga kaibigan, natatandaan ninyo yung driver ni Glenn Chong? Hindi ba, dahil to si Glenn Chong may binabanatan, yung Smartmatic, tsaka yung Comelec, biglang-bigla na lang napatay yung driver niya at pinalalabas na may droga, involved sa droga. Ito bang mga pangyayaring ito, yan nakita na ninyo. Ang sumisira sa kampanya ng administration, ito mga tinalagay. Sa Bucor, ganyan. Dito sa PNP. Hindi pa natin sinasabing guilty to si Albayalde, pero sa tingin natin medyo questionable. Anong motibo ni Magalong para sabihin yun? Ang credibility ni Magalong, yun ang importante. Mga kaibigan, credible na tao hindi nagsisinungaling At sa harap-harapan mismo sinabi niya, kay General Aquino, sabihin mo, yung totoo. Maaring nasa gipit tayong kalagayan, pero ang pinag-uusapan na rito ay katotohanan na dapat lumabas. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng ganong kamukha ni Magalong. Wala akong alam, wala siguro, after Magalong. Si Aaron Aquino pa, urong-sulong Ang salita Mga kaibigan mukhang kinakabahan Di ba? Mukhang umurong ng itlog Iba na naman ang sinasabi. Nitong huli Pero yung Magalong, walang gatol, mga kaibigan. Wala na kayong makikitang ganun. Alam naman ninyo, pinag-uusapan dito, droga. Yan ang matinding issue yan Nakakatakot na issue yan, lalo na ipagtututuro mo yung mga may kinalaman dyan. Hindi hindi simpleng bagay yan. Mga kaibigan, damaging yan. Yang pagkakadiin kanina kay Albayalde. Mga kaibigan, kahit ano pa sabihin mo, ang paniwala ng tao, totoo sinasabi ni Magalong sapagkat meron siyang kredibilidad Kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, siya lang ang nagsabi, siya lang ang bukod tangi ang nagrekomenda sa kanya rekomendasyon, dapat lahat sila managot hanggang kay Noynoy Aquino. Mga kaibigan, sa pagkamatay ng SAP 44. Paano hindi magkakaroon ng credibility yan? Yung credibility na yun, mga kaibigan, ang gumiba dito po sa kanya mga isiniwala at dito sa mga nasa PNP. Kaya may katotohanan o kapanipaniwala rin, nagagamitin lang nilang diversionary tactic, itong sinasabing drag queen. Mga kaibigan, itinan ninyo yung pagkakadiin kanina kay General Albayalde, sa palagay ninyo, hindi pulis yun. Yung sinasabing may kinalaman dyan sa protector o may kinalaman sa droga, idiniin ka ron sa investigasyon. Ano sa palagay nyo mangyayari? Di ba, immediately, baka ipadampot na yun. Lalo yung drag queen. Mga kaibigan, padadampot nila yun. Paano mo dadamputin itong PNP chief? Mga kaibigan. Hindi ba? Yung ganong senaryo, ano na yun
Marami na, padadampot na nila yun eh. Sigurado, ito, order. Paano kung yung pinakamataas? Tsaka alalahanin ho natin, mga kaibigan, yung ginawa nila o yung ginagawa pa nila, yan eh, matindi pa sa gawain ng kriminal yan eh. Isipin mo yung uli mo, kriminal. Sinamsam mo lahat yung ano. Tapos yung epektos, mga kaibigan, ipinakalat mo ulit sa merkado, binenta mo. Sa mas mababa raw na halaga, kung 5 million ng 1 kilo, 4 million na lang, discount. Discounted na. Isipin ninyo, di ba, masahol pa sa kriminal? Sabi ko nga sa inyo bakit magiging masahol pa yan? Yun yung sinasabi natin na kapag ka ang lakad mo ay itik at ang huni mo ay itik, talagang itik ka. Di ba? Hindi ka pwedeng maging agila. Hindi pwede, sinasabi natin, na gusto mo maging bayani, magnanakaw ka pa. Hindi pwede yun. Ang kailangan, kung bayani ka lang. Kung magnanakaw ka, magnanakaw ka lang. Anong sa dalawa yun? Kung pulis ka lang, dapat pulis ka lang. Hindi pwedeng pulis ka na, drug lord ka pa. Masahol pa nga sa drug lord eh. Nakita ninyo, mga kaibigan? Yung drug lord, nagbebenta lang. Sila, hino-hold up pa yung, yung tao eh. Hold upin mo, agawin mo yung shabu, ibebenta mo, kukunan mo ng pera ito. Gagawin mo rin yung ginagawa niya, binebenta mo rin yung droga. Di doble-doble yung sa'yo. Di ba? Hindi pwede ganyan sa pulis. That is totally unacceptable, mga kaibigan. Hindi pwedeng walang mangyari dyan. Wala na po, kawawa na tong bansa natin. Wala nang katarungan ito. Kaya kapani-paniwala na talagang sinet up yung driver ni Kwan eh. Ngayon, nagiging kapani-paniwala na lahat yan. At marami pa, mga kaibigan. Pati yung kampanya laban sa droga ni Presidente Duterte, wala na. Baboy na baboy na. Ang pinapatay, mga maliliit. Para ginagawa nilang accomplishment. Baliwala ang buhay ng tao. Pagkatapos, sila pala yun. Sipin ninyo yan. Naku, Sus Mariosep, paano yan? At saka si Albayalde, tumanggap din daw ng SUV, hindi lang yung mga tao niya. Binigyan daw ng SUV, bagay na itinatanggi niya. Sabi niya, Pampanga ako, pick up lang ang dala ko eh. Pwede mo bang itanggi yun? Kung merong papeles siya mga yan, di ba? May litrato pa yata eh. Di ba kanina sinasabi ni Gordo, sa litrato, nandyan ba? Mga kaibigan. Wala. Anong asahan natin ngayon? Yan ang masama. Nag-iisa na ngayon si Presidente Duterte sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Mantakin ninyo yung kaso laban dun sa mga pulis, mga bata pala ni General Albayalde lahat yun. Yun yung dahilan na tinawag niya kung ano yung status. Yun lang pagtawag na yun, kahit sabihin mong hindi mo directly
sinabing may interest ka dun sa kaso, kaya ka tumawag. Ang katwiran niya, hindi, tinatawagan kasi ko ng mga pamilya, nilalapitan ako kung ano ang status ng kanilang mga asawa, kaya daw niya itinawag ba? Hindi ho ganun ang procedure diyan. Dapat ang salita mo, kung totoo yan, sabihin mo rin sa pamilya, wala tayong magagawa dyan. Antayin natin ang resulta. Di ba? At saka parang narinig ko kanina, kasi si Gordon, abogado yan . Ang sabi niya ni Gordon, motion for reconsideration. Ano yan? Yung ano tawag dyan? Di ba ang unang decision dun sa kaso ng mga pulis na yun, dismissal from the service. At kaya nga itinawag ni Albayalde, sa kadahilanan, mga kaibigan, na ano tawag dito? Pagkatapos itawag, ay demotion ang nangyari na lang doon sa motion for reconsideration. Ang sabi ni Gordon, only the courts can do that. Sabi ni Gordon. Yung motion ninyo, yung apela ninyo, dapat sa husgado. Tama si Gordon Matandaan ko Yung panahon ng nagkaroon ng hazing sa PNPA, hazing. Ang pinadala doon, si General Lim, inutusan ni Ramos. Siya ang inassign, tinanggal yung superintendent ng PNPA, si Lim ang inassign doon na mag-imbestiga at nakaupong hepe ng PNPA. Pagkatapos, imbestigahan niya at the same time yung nangyaring hazing. Kasi yung hazing na nangyari, kung sino yung biktima, di ba yan nga ang kadahilanan kung bakit namamatay yung mga kadete, meron silang umerte sa loob Sa PMA, ganun din. Yung code of Code of silence, ganun. Umerta, di ba? Wala kang pwedeng ipagtapat sa kanila. Kaya, ultimong sa doktor, pag dinala ka, ba't kami putok sa ulo? Ang ikakatwiran mo, binugbog yun o kaya pinalo ka sa ulo, pumutok ang ulo mo, nauntugo ako Yan ang sasabihin mo. Hindi mo sasabihin yung tunay na dahilan. May masama. Sabi ko nga sa inyo, mas mabuti pa yung mga bilanggo Sa preso is number 1 rule dyan sa kulungan. Bawal magsinungaling. At pag ikaw ay nagsinungaling, tatakalang ka dyan. Mas mabuti pa yung mga preso. Pag nasa loob na sila, bawal na magsinungaling. Itong mga ito, pag nasa loob ng PMA, kailangan magsinungaling ka. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, nung inassign si Lim sa PMPA, ang pinalabas na ang dinismiss yata doon, yung pang mga biktima ng hazing. Kasi nagreklamo sila. Bawal pala magreklamo, mga kaibigan. So, ano ginawa ni Mayor Lim? Ang ginawa niya, pinatawag niya lahat. Yung class na yun, yung buong class. Pinabigyan niya raw ng papel na maliliit. Para magtapat. Binigyan niya lahat yun, tigi-tigi isang papel. Isulat niyo dyan, walang makakaalam kung ano sinulat ninyo dyan. Tinatanong yata kung sino yung mga may kagagawan doon sa hazing. Mga kaibigan. Wala nagsulat Kasi nga, bawal sa kanila magtapat, magsabi ng katotohanan. May ginawa si Mayor Lim doon tinanggal niya lahat yung mga kadete.
Pagkatapos, ito naman mga natanggal na kadete, dumulog sa korte. Yun yung sinasabi ni Gordon. Para doon sa reversal ng decision. Hindi ba? Dumulog sila sa korte. Alam niyo kung sino nagbalik sa kanila? Si Joey Lina. Kasi si Joey Lina, ano nun, ano ba tawag doon? DILG, secretary. Kalihim ng DILG. Naging kalihim ng DILG, di ba? Yun. Yan ang tumulong dun sa mga tao para makabalik naman sila sa PNPA. Kalay mo, na-trace yun kung sino yung mga gumawa nun. At yung pinadismiss ni Mayor Lim sa academy. Pero later on, sila. Na dumulog sila sa hukuman. Ang pagkakalam ko, na-reverse yun eh. Nakabalik sila eh. Mga kaibigan eh. Ay, kita ninyo ito nangyari ngayon dyan sa PMA. Di ba ho? Yan ang nangyari ngayon. Walang magtatapat eh. Kaya sabi ko nga, ito si Benji Magalong, panganib ngayon ang buhay nito. Di ba? Paano gagawin natin dyan? Alin kaya mauuna? Kita ninyo si Aquino, si Aaron Aquino, naduwag. Ano na naman sinasabi? Umuurong na naman. Kinokorek niya yung Hindi naman daw siya, parang walang intimidation doon sa pagtawag sa kanya noon ni Albayalde. Kung di pa sinabi sa kanya ni Magalong na, sabihin mo yung totoo. Yung sinabi mo sa akin. Yung kumausap sa'yo, sino kumausap? Yung pagkausap mo, yun eh. Highly yun eh. Inappropriate eh. Very yun, mga kaibigan. Pag sususpetsahan ka talaga. Pag ganun. Pagkatapos hindi pala natuloy yung dismissal ng mga pulis na ninja, mga kaibigan. Ang nangyari pala, dinemote dahil sa tawag. Di ba? Pinagbigyan. Yun eh. May parang binanggit pa nga kanina eh. Tumawag pa yata si Albayalde kay Presidente Duterte para arborin yung dismissal eh. Na wag ipatupad yung dismissal order. Yun parang yun ang dinig ko mga kaibigan. Isipin ninyo yan. Pagkatapos na-demote lang. Yun yung favorable na decision dun sa motion for reconsideration. Subukan ho natin magbasa-basa ng ating mga dito, mga pagbati at mga reaksyon. Pero merong may birthday celebrator tayo bago malapit malapit na ang birthday niya, ilang sandali na lang. Nahanap ko lang kasi kanina pa yung mensahe na yun sa atin Saan ba yung ni Jerry Lim? Yung message ni Jerry Lim sa atin. Nahanap ko, sandali po lamang ho. Jerry. Si Jerry Grad pala, Jerry Grad. Saan na kaya? Ayun. Eto ho, mga kaibigan. Batiin natin sa kanyang kaarawan ngayon ang bunsong anak ni Jerry Grad, hindi niya sinabi pangalan Ano ba pangalan ng anak ni Jerry Grad? Eto, birthday niya ngayon, pero wala, hinahanap ko yung pangalan, wala. Pero batiin natin para po sa bunsong anak ni Jerry Grad. Kasi ngayon, September 30 pa lang sa sa Amerika, di ba? Tayo October 1 na, papasok na tayo sa October 2. At dahil birthday ng anak ni Jerry Grad, narito ang ating
pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo. Meron pa palang isang may mga hindi pa nabanggit doon eh. Ba't hindi nila itinanong yung kung sino yung pumadrino doon sa anak ni Yuyuklay? Nagkaroon ng ano yan eh, ng hindi magandang palitan din ng statement yan si General Aaron Aquino. Yung matandaan ko, si Bato pa ang ano noon eh, hepe ng PNP. Nung mahuli, yung anak nung drag queen na nakakulong na si Yuyuklay, yung anak niya. Oh, di ba, after a year eh, ang bilis na dismiss yung kaso. Droga yun ha, dismiss ang kaso. Ha? Mga kaibigan, samantalang yung libel, naku, sus Mariosep. Ha? Ayan po. Ngayon, ba't hindi ho tinanong yun? Kasi parang natatandaan ko, parang sinasabi nun ni General Aquino na merong uma-arbor. Oh. Doon kay Yuyuklay nung matapos nilang hulihin. Di ba nahuli yun sa may gate ng Malacanang? Sino yun? Malakas daw sa Malacanang. Very influential daw sa Malacanang. Yung uma-arbor. Sino yun, mga kaibigan? Ba't hindi yun itinanong ng Senate, no? Para isang ano na lang. Oh, hindi ba? Magkaalaman na lahat, mga kaibigan. Kaya naman pala nakalusot yung filter eh. Doon sa custom eh, tsaka doon sa Cavite. Mga kaibigan eh. Oh, si Violet Agmaliw, nanonood po sa atin from Calgary, Canada. Si June Bonifacio. Oh, akala nila makakalusot sila kay Senator Gordon. Oh, si Cassandra Santos, nanonood from Jubail Kingdom of Saudi Arabia. Si Orlando Serrano, kaya pala, dala-dala nila hanggang ngayong pagiging sinungaling ano. Ayun. Oh, ang katropa natin, si Arlene Tañedo Barrias, at saka yung kanyang husband, si Ramon Barrias. Si Rosemary Victoria Court, na ating katropa at dating kasama natin sa live jamming, ay nanonood din po sa atin. Katropang Jundi Valencia, isang magaling na singer yan at ano ho yan, actor ho yan. Papanood nyo sa mga television yan, sa pelikula. Yan Si ano ho si Carolina Luge from Florence, Italy. Balik Florence na raw siya. Tapos na ang work niya sa Pisa. Oh. Tapos ng summer, ayun, summer pala siya roon. Oh, sabi ni June Bonifacio, paanong naging NCRP at PNP chief kung may ganyang bad record? Mas magaling pala ang intel ni Magalong kaysa kina Bato at Duterte. Ito hindi ba nung bago talaga yan si Albayalde, kumalat ang mga text? Ang daming mga pro-Duterte ang nag-o-object sa appointment na siyang maitalagang kapalit ni Bato sa PNP.
Di ba, matandaan nyo rin, nagsalita pa si Presidente Duterte. Ako nga, ginagawa natin sinasabi natin sa programa natin noon sabi ko Mr. President, ganito gagawin mo para hindi ka mapaglaruan ng mga advisor mo, ng mga gago. Ha? Pagka pinayuhan ka, sinabi sa'yo, ganito gawin mo, baliktarin mo para maging tama ka. Ha? Diba? Ganito gawin natin. Yung kabaliktaran ng pinayo, yun ang gawin mo. Kaya nasabi ni Presidente doon sa nung i-appoint na niya si Albayalde, anong sabi niya? Ang daming sa'yo Ayaw sa'yo Pero ang ginawa ko, binaliktad ko. Kita ninyo, mga kaibigan. Ang daming dyan. Ako nga, naniwala rin dyan na magaling yan. Para hindi natin kasi nabalitaan yun, yung nangyaring yun sa Pampanga. Di ba? Mga kaibigan. Kasi pag malaking pera, tinatago nila yan natatakban yan pag maraming pera. Si Vicente Prasdilla, may alingas-ngas na tatanggalan siya ng pulis sa bayan niya. Sino? Si Aquino? Hindi. Ang ginawa ni Aquino, pumunta yan tumawag yan kay Presidente. Verbally, nag-order sabi sa kanya, pabalikin niya. Kaya ang ginawa daw ngayon ni Aquino, pinabalik niya. Wag niyo na sabihin, babalik kayo rito. Bumalik na lang kayo sa PIDEA. Kasi pinaikot-ikutan na siya At saka very kwan yun yung pagkakatanggal ng security sa kanya. Halata yun. Mga kaibigan. Halata. Balbon. Sabi nga, Balbon. Si Ariel D. Kabawatan, ang pag-asa ng bansa natin ay sumpa. Ano sumpa? Sumpa, laging lahat korap sa gobyerno, magka-cancer, lahat ng mandarambong, mabilaukan hanggang di na makahinga, lahat ng tamad at magnanakaw at drug pusher, mabulag. Kung tumatalab lang ho yun. Kung yung mangkukulam lang Kung meron pa mga mangkukulam, di sana dapat ipakulam yung mga yan, di ba? Ba't walang nagpapakulam dyan? Kulamin na lahat yan. Mahirap pang matuklasan kung sino, ano naging sanhi ng kamatayan, hindi ba? Ba't nagluluko tong aking cellphone? Si Erning Buko, nanonood po sa atin. Taga-Tondo yata ito. Si Luz Bimin Romana, binabati natin sila sa Tarlac, yung mga kasamahan niyang nanonood. Si Roxanne Rankin ng Florida, binabati po natin. Siyempre, si Mirna Guillermo ng Florida. Si Attorney Berteni Toto Kausing, engineer na, journalist pa, at siyempre, isang napakagaling na abogado. Itong panahon na ito ay nakikita ko na magiging kanais-nais pakinggan ang wind of change. Wala na Mark Irene Carl. Si Magdalena Dada Dumlao, isang entertainer ng grupong The Rhythm of Three. Yan. Joselito Camacho, failure halos lahat ng appointees. Yan. Si Luz Bimin Romana, nabanggit na natin, si Elmer Ecleo, Philippine Constabulary laban sa Police Iskalawag, dapat daw ibalik. Hindi, naging Philippine Constabulary. Kaya binuwag yan Si Greg Belus, hindi, kaya binuwag yun. Ginawang civilian in character daw ang PNP. Si Tony Gachi, yan Si Philip Biray, ayan. Si Mike Oishi, nanonood from Miami Beach, Florida. Si Yoli Cortina,
Ayan. Ha? Eto, sabi ni Rosemary, Victoria, mga mangkukulam siguro, hindi nagbabasa ng dyaryo. Hindi nanonood ng balita. Kaya wala silang alam sa nangyayari sa bansa. Oo nga naman. Tsaka mahina naman talaga intel ng pulis. Kung alam nilang may mangkukulam, di sana hinuli nila. Di ba? O, si Rosita DC na ating katropa nanonood sa cable TV channel 224. Liliwanag na ng gusto yan, no? Tayo'y ano pa lang, test broadcast. Ba? Kahit daw sa umaga, nakikinig din siya. Mga kaibigan, si Yoli Cortina. Ha? Yung iba kasi medyo, Si Rudy Santos, mga kaibigan, nasa Kwanhuya, nasa California. Musician din. Si Levi Panahon. Ayan, binabati natin. Si Glenn Karaang mula po sa Florence, Italy. Nanonood sa atin. No? Buenos dias, Joel Diaz. Walang piring sa mata ang hustisya natin. Kaya kita kung sino ang may pera. Di ba nga, mga kaibigan, bakit nakalusot sa unang listahan ng mga Ninja Cup? Tama nga naman. Good question. Di ba? Ito sila Albayalde. Si Cynthia Pineda po ay nanonood from Tondo. Si idol nating veteran broadcaster. Pero naka-base na siya ngayon sa US of A. Pero mapapanood pa rin sa Facebook si Furel Salvo. Magandang gabi, sir. Si Joe De Lemos. Yan. Si Ricky Valero. Sabi niya, dapat si Bakin yung mga Ninja Cups. Si Bakin lang. Hanggang naman ang parusa. Ngayon pa. Nalaman na natin kung gaano karami yung droga na kinuha nila ron sa Pampanga. At saka magkano yung pera, magkano pinabayaran yung kalayaan ng walang yan tsekwa. Sino pwedeng lapitan dyan kung pati mga pulis sangkot sa mga droga? Taga nakakatakot yan. Imagine, akala natin sa pelikula lang yun nangyayari. Pagkatapos sa totoong buhay pala, tagang totoo na pala ito. Ano yan? Di ba? Reaction dyan. Nakakapanginig, di ba? Bali ba natandaan niyo ang probinsyano. Nabanggit ko kanina, di ba? Lintik ang reaction ni Albayalde. Magiting na ipinagtatanggol ang dangal ng PNP. Di ba? Nahika nga po lumalabas daw na negative doon sa probinsyano. Si Bato naman, naging supporting actor. Hindi na, dati naniniwala ako dyan, ngayon parang nag-iiba na. Yan yung mga chorus di ba? Yung mga duda ka na ngayon. Mga kaibigan. Si Josie De Silva Ignacio ay nanonood po sa atin, from Canada. Tama ka, October 1 na nga pala dyan. Si Ginoong Pahardo ang Bilao dyan po sa New York, nanonood sa atin. Si Cesar Alvarez. Si Emilski Sapanta Sablan. Si Goldie Bodomo Prisci ng Germany. Yan. Ay nanonood din po sa atin. Dito, sa huli. Joselito Camacho. Nabanggit na rin natin kanina. Dali
habol natin. Si Vicente Prasdilla, si Bakina ang lahat ng appointee. Inom pa natin sinasabi, di ba? Ang sisira sa bakal, kalawang, hindi kayo nakikinig yung mga pro Duterte. Bantayan natin ang nakapaligid at pumapaligid. Iyan ang sisira. Wala na. Too late na tayo. Bago maging huli ang lahat. Maliban na kung meron tayong gagawin para maparusahan yan. Unless kung hindi magiging katanggap-tanggap, dapat yung acceptable ang magiging aksyon ng presidente ngayon dyan. Dahil yan, yung mga pulis ay under ng executive yan. Rogel Angie Matanggihan. Nakikinig from Vancouver, Canada. Si Johnny Orines, si Yvonne Lacson from Sydney ay nanonood sa atin. Si June Minda Makaraig. Si Eric Swan ay nanonood din po. Si Chodora Alcairo. Si Hermi Salak from Milan, Italy. Nabanggit na natin yon. Okay? Sa bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagtutunwarin. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa Mga kaibigan, dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. ay walang Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood sa ating pong Sky Cable Channel 224, sa mga gumagamit po ng TV Plus, at sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating pong live streaming. Sa pangalan ni Ana, ang bayan ko'y tayo po ay magbabalik alas 7 ng umaga kasama po si Tita Carmen kailangan hanggang alas 9 po yan sa palatuntunang Kontra Partido. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga, General Oscar Albayalde.